Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Okay, Bril Montalvo, VP, recently VP, sabi ni Alianza Campaign Manager and Navotas Representative Toby Chanco na dahil umano sa conditional release ng mga proyekto na ipinasang budget kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress. Any statement? Speechless. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million AKAP ang bayad sa pirma sa impeachment. So, baka iba pa yung sinabi niya, recent lang sa interview sa One News. Baka iba pa yung conditional release, no? So, in addition pa yun doon sa mga natanggap noong mga nagpirma. And totoo din naman yun, public record din na makikita ninyo na yung mga hindi pumirma, zero talaga yung budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas eh. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, madaming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng bayan. VP, sinabi din ni Toby Chanco na nabawasan daw yung boto ng kandidato ng mga alyansa dahil nga ito nga sa impeachment na inilabas ng Congress. Yan ang hindi ko masasabi without a study. Baka merong access sa study si Congressman Toby Chanco kaya niya nasabi ng ganyan. But hindi ko masabi yan kung yan ba ang rason kung bakit pangit ang resulta ng mga senators doon sa alyansa. Auxiliary Relator, Jermaine Buntan. Ma'am, regarding sa result sa senatorial candidates, ma'am, ano tingin niyo magiging takbo ng impeachment trial, ma'am? How positive are you na, or confident are you na ma-active kayo, ma'am, sa impeachment trial sa Senate po? Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So, parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero, ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. Pero yung preparation po ng mga lawyers natin, kamusta po? Lawyers, okay naman sila. In full throttle na yung kanilang preparation for the impeachment and of course they would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado, no? Marami silang mga paraan sa batas as a legal recourse for their clients. But sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ma'am, we have Kyodo News, a Japan media base. Ken Sasaki, go ahead. Japanese na VP. The previous survey, Marcos Trump could not secure the predicted age around 80. Why do you think that Marcos Trump has lost his seat in the Senate? And also, did you talk with your father about the results of the
Yes, yes. We talked yesterday. We talked for a long time, about 41 minutes, about the results of the elections, both local and national. And I updated him about what are the ways forward with regard to the impeachment and with regard to what we are doing with his ICC case. So he is updated very recently, yesterday. And why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the president. The people are, the people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else, anything that has happened. It's just the president. Okay, head next. Evaluation of the previous president of this election. Is he satisfied or? Oh, well, when I updated him and started giving the updates on who is for him and who is likely not for President Duterte, I didn't have any reaction with the national results. But on the local results, he said tagam. In English, it's Deserve it. don't really deserve. I said tagam. Tagam sila. So, yes, we'll just find the translation. For local and here. Yes, for local. When I gave him updates for local. Before we continue, Oh, yes, I know. Naana diritanan ako ang foundation ko, ibalhin na siya tanan. Question po, VP, any updates po on how PRD will take home from the case? Yes, the lawyers, his lawyers are working on how he will swear for his oath. They are working on it, and I don't think they have an answer right now. But I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30. Okay. And also, follow up din sa yung supplemental affidavit na that your camp will be filing on the denying the criminal offenses, grave threats, and inciting to sedition. Yes, yesterday there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and grave threats. And the lawyers manifested that they will submit a supplemental, some sort of a supplemental petition or motion in the NBI. I cannot talk about what that supplemental document will be, but I'm sure you will know about it once it is filed in the NBI. VP, yung assessment niyo po na lahat, almost lahat na mga key provinces and cities, Manila, Cebu, and Cagayan, Zamboanga, Laguna, nakuha po lahat ng kandidato po natin, PDP. Hindi ko pa nakita yung disaggregated votes. Ang nakikita ko lang is yung total votes. No, we still have to study siguro kung saan nakakuha ng boto ang PDP laban, so that in the next elections, kung meron man silang senator candidates, ay maayos nila yung kanilang strategy. Dahil sa ngayon na election, ay tumulong lang naman ako sa kanila dahil nawala si dating Pangulong Duterte. Sabi ko nga, noong meeting de avance ng PDP laban, ay tinawag lang ako ng tadhana. Wala naman akong partido. Initially, wala talaga akong plano na sumali din sa kampanya dahil na nga
makaon po kung tagam ato ang 2022 elections, no? So it would be good for PDP to study para kung meron silang senators in the future ay maayos nila yung campaign strategy nila. Mamayang pride, mga Important balik sa pintagaw na ay nag-comment na now you learn. Para na inahan ko ay. Ako po, sorry, I have to ask this. With the overwhelming result sa election, all the third-back candidates na nakadao. There are now you are the strongest contender for 2028 presidential. Yes, ma'am. There are also a clamor about that. But that is ridiculous. As I said, no, tung 2019, gipangutan ako kung modagan ko og senator, nagsulti ko dili. Tung 2022, gipangutan ako kung modagan ko og president. Sayo ko nagsulti na January of 2021 musulti ko. And I did. Nisulti ko nga dili ko modagan og president. Ang pagdagan ako og vice president were circumstances that happened after the deadline of the filing of candidacy naman ko siya. And sa 2028, gitagaan ko og deadline sa mga supporters na hantod December of 2026. By December of 2026, kung dili daw ko magdesisyon, they will look for other candidates for president in 2028. So, napakoy more than a year. I have more than a year to really sit down and list down the pros and cons, as I did atong 2021 with regard to running for president. Karin Beltran, Hello po, VP. Good morning. As part of your wishes, VP, nga makadaog ang mga senatorial na imodil, ito also, are you satisfied with the result? Sa ako ang statement, no, it was not what we expected. We expected more candidates from PDP to win. Pero in my heart, they already won. I listened to their campaign speeches. Once lang ko nakapaminaw sa ilahang mga campaign speeches, kadto lang meeting the avance, and I was proud of them. No, they know what they wanted. They know what they wanted for the country, and they fought for it. So in my heart, they won, and hopefully, kung naaman sila, kung meron man silang nakita na hindi tama yung resulta ng elections nitong nakaraang May 12, ay maresolba siya sa loob ng COMELEC at kung saan man na pwede na legal na proseso. How do you assess the results in the Davao region? Is it true that the Duterte's daw is losing their grip sa Davao region? Hindi ko nakita ang results sa ibang areas sa Davao region. Nakita ko ang results dito sa Davao City. And 12 of, kasi si Senator Honasan was ranked number 12, no, sa Davao City, and endorsed siya by President Duterte. So yung buong 12 na yun ay galing sa slate, including guest candidates ng PDP. Pero sa local, yung mga governors, hindi ko nakita, ma'am, because hindi naman kami nag-participate sa ibang elections sa local. Wala kaming, wait, I have to check. Wala namang HNP candidate sa ibang lugar, diba? Dito lang sa loob. Oh, yes. Walang HNP candidate sa labas ng Davao City. Meron lang kaming HNP candidate dito sa loob ng Davao City. So, hindi kami nag-participate sa local elections sa region. bakit ba? Because nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our strength and resources and lahat na, cooperation and lahat na, nilagay namin sa Davao City. We started planning for that election January of 2024.
January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Wala pa yung dalawang candidates, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang, January 2024, si PRD, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako sa kanila, and we still continue to work with them. Yung team, we decided to focus on Davao City. Dumating lang naman na naging candidate si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At at that time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging candidate si Omar. Pero at that time, January 2024, si Omar and si Rigo, wala pa sila sa listahan ng candidates. Pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate presidency. Mayroon bang lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para hingin yung blessing niyo? At mayroon ba ang sariling candidate for Speaker and Senate President si VP Sara? Wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng speaker. Hindi man siya sumagot. Hindi siya sumagot. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Anong chances kaya ni Congressman Pulong? Bakit kayo napili mo na endorse? Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ng speaker, then kunin mo yung minority. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Siguro, hindi ko alam. Ang sinabi lang niya sa akin kanina, huwag ka makapag-away kasi kagagaling mo lang sa simbahan, sa misa. Another, follow-up ko lang doon sa sinabi niyo about political dynasty. Ano yung formula niyo para magkaroon tayo ng real batas na para sa anti-political dynasty? Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially immediate family kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbents. VP, Sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Laila De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment. Hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president, ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua.
Bakit? Hindi ko alam. Ma'am, Hindi ko alam bakit siya nanalo. update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague ma'am. Yung ano po yung magiging program doon ma'am? At when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. So ayan na, naka-record to Brian. Naka-record to Brian. Ganun lang kayo. Balik ko na ko to kay Vincent Garcia. Oh, kajut lang ha. Kapag sa nako yan ang question. Yes. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila. Pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27. And then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27. And then May 31, merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home, doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC Send Him Home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Dito ako kay Vincent Garcia. Kabalo na taga Davao na supporter din ang Congressman. What went wrong and now that you are nakabalo din and you've been reaching out to Vincent, but yes, oo. Hindi pa tapos ang fighting of candidacy na kasi 'di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yon. Although, every meeting namin nasa agenda yon, except that he refused to talk about it. So, tapos na yan lahat. Before ng ending ng, before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at the time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng Bukid. Kita sa'yo lang. Message for Vincent Garcia, kung meron man po. Ano ba? Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term. So, hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga
hindi tiga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Albano at sa Yung Quezon. kanina, Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Last 2 question tayo, sir. Ini-advise ko kay Omar at kay Rigo kasi papasok na. Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Davaoenos better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako ug ang akong mga anak ug ang akong mga apo magpabiling inyong sulugon. Kaya BP, ang akong pangutana, considering Duterte, no, ang nag-slide sa Davao City, ang kabalakan karon matud pa nila nga ang budget, no, dili matagaan sa nasyonal. Unsay reaksyon nato? I think more than enough ang budget sa Davao City nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad. In fact, when I was mayor, dili ko nagapangayo og projects sa congressman man or sa senator. Ang DPWH ginapasagdan nako sila kung unsa ang ilang mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Davaoenos at the time. And napataas nato ang ranking sa syudad sa Davao. We were number 4 Number 4 tayo nationwide in terms of competitiveness. Nabayaran natin lahat ng utang natin. We were number 8 as richest city in the country. At the end of my term, nagawa natin na maging insurgency-free. And lahat yon, wala tayong hiningi sa congressman man or sa senators. Meron lang tayong dalawa na ni-request sa national. Ito yung CSWDO office na nakikita ninyo sa Magallanes, at yung National Museum, dahil National Museum siya, hindi siya para sa Davao City lang. Mayor, saan daw si Mayor Baste? Base na siya dito sa reception. Basing na siya dito sa reception. So, I'm inviting everyone as well to the reception. Red Lantern Seafood Restaurant, dyan lang sa unahan. Sa oras pa rin, ha? Oh, yes. Actually, kung i-let go na ninyo ako, pwede na tayo pumunta doon para kumain tayo lahat. Ma'am, last question na, ma'am. Yes. Sa national media, ma'am, nagpapasalamat yung mga Pilipino sa patuloy na programa at serbisyo ng OVP po. Ano pong tugon natin sa kanilang pasasalamat, ma'am? Opo, humihingi kami ng pasensya dahil nawala talaga yung, alam nyo, ang pinaka-in-demand talaga na project ng Office of the Vice President ay yung burial and medical assistance, and tinanggal talaga nila. Tinanggal ng House of Representatives yung line item na yon, kaya hindi talaga namin siya malagyan ng budget. So humingi kami ng pasensya doon, pero tuloy-tuloy pa rin yung aming disaster
sabi tawag na to, ano niya? Disaster Operations Center, DOC, Disaster Operations Center, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabago campaign natin kung saan we advocate education sa mga kabataan, and we are targeting to plant 1 million trees. So nag-re-strategize kami sa Office of the Vice President. Sinabi ko sa kanila, since maliit na lang yung budget natin, paliitin natin yung project, tapos habulin natin, bilisan natin na maabot natin yung targets natin para next year, makagawa tayo ng iba pang project. So ganun yung strategy namin ngayon with truly no budget at all. So nagpapasalamat ako dahil tuloy-tuloy pa rin yung suporta at pagtitiwala ng mga tao sa akin, sa aking mga kasamahan sa opisina at sa buong tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kung makikita nyo, meron kaming mga paglipat ng offices dahil lumiit din yung budget namin para sa Arkila Cement. So meron kaming relaunching across the country, relaunching ng mga offices namin kasi kailangan namin lumipat sa mga maliliit na offices na mababa yung renta. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ha? Nagpa-upaw na siya. Skinhead siya. Yes, hindi siya skinhead, number 2 lang. Number 2. Kailan siya magdahig? Nagsulti siya na kuan daw, dili daw siya mo appeal sa line-up dito sa Dahig, kay kinahanglan daw siya mag-apiman diri sa Davao City. And then I said na this is truly unfair because lahat tayo may trabaho. But he said, well, mine is my concern is the priority of my work here in Davao City. So, sabi niya, hindi daw siya sasali sa line-up doon. So, pupunta lang daw siya kapag meron siyang free time. Pero hindi siya sasali doon sa bantay, pagbabantay. Nganong dili ka mo, mangutana lang ko kay wagi ko lang chance. Yes, ma'am. Nganong dili nimo i-answer lang ang ilang pangutana sa confidential funds? Yes, ma'am. Nag-attempt ko, ma'am. Actually, Tagalogin ko na lang yung sagot, ha. Actually, nagtataka ako sa narrative nila. There was one time, meron akong narinig na interview sa isang tao na nagsabi siya na how can you support the Vice President when she refuses to answer the question about confidential funds. But if you can remember, umattend ako sa hearing ng House of Representatives. Una, umattend ako. I refuse to take an oath because wala naman sa rules nila. But wala silang tinanong sa akin, kung maalala nyo, i-review ninyo yung hearing. Not one question was asked of me. And then the next time na umattend ako para samahan yung mga personnel ng OVP na sumasagot naman, nasasagot din naman nila yung mga tanong. Tapos when I requested that I assist the personnel of the OVP, sabi nila hindi pwede pag hindi ka mag-oath, diba? So sabi ko, okay, let's do this. I'll take an oath. They never asked one question. So I do not understand saan nanggagaling yung sinasabi nila that I refuse to answer, because nandoon yung mga personnel ng OVP, lahat ng tinawag nila nandoon. In fact, kinulong pa nga nila si Yusek Laika Lopez. Nandoon ako. I protested sa kanilang anong tawag dyan? Sa kanilang rules na ang pinapagawa nila sa akin ay wala sa rules nila. And then the next time around, even if may protest ako sa rules nila, I said, okay, sige, if you want an oath, I'll give you an oath. But did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing, because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. So, it's not true
na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Sa impeachment Kaya nga, di ba? Kaya nga sinasabi nila, mag-impeachment na lang tayo para masagot niya. And that is wrong. Di ba? Bakit ka naman mag-impeachment just to fish for wrongdoing? In fact, meron pa silang ginagawa ngayon kasi they counter the dead end doon sa committee hearings nila sa Congress. Meron silang binuksan na inquiry na naman ngayon na pinapatawag nila, hindi ang House of Representatives, ibang government agency na gusto nila kausapin ang personnel ng Office of the Vice President. Na sabi ko, once you send that letter of invitation, we will say no. Because number one, that fund is not the fund of your agency, it's the fund of the Office of the Vice President, and all the documents were submitted to the Commission on Audit, who is the correct agency to question the use of funds of all government offices. So, hindi na sila mahuman din. Hindi na sila mahuman because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga ng president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot. Ano pa naman ako makakasagot? December of 2026. So by that time siguro naisip nila too late na yan, hindi na namin kakayanin na manalo or ano, hindi ko alam kung anong iniisip nila. I really do not know. That these individuals are desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Why keep on reaching out? Nakuha ko kay Vincent. Yes, kay Vincent. Kay Vincent. Na well, pag hindi naman siya nagatubag sa inyo, if ever maimo siyang ma-contact, what would you say? If kung okay lang mo. Sige, dito ko na lang sabihin kasi ayaw na naman niya ako kausapin na. I just wanted to thank him. I wanted to thank him for his support when I was mayor, congressman siya. And I wanted to thank him as well for his support to the Office of the Vice President, particularly kapag nandoon kami sa House of Representatives. And I wanted to tell him na wag naman sana siyang pumayag na ang mga hindi taga Davao City, tulad nga ng sinabi ko, Mayor of Santa Cruz, Governor of the Province of Isabela, na nakikialam sa atin dito sa syudad ng Davao. Kung ano yung kailangan ayusin dito sa syudad ng Davao, kung ano yung kailangan trabahuin dito sa syudad ng Davao, tayo mga taga Davao ang mag-usap. Hindi yung papayag siya na merong merong kandidato ang mga hindi taga Davao dito sa loob ng Davao.